Kumustahin natin ang sitwasyon sa iba pang lugar sa Visayas na ramdam na ang hagupit ng Bagyong Tino. Live mula sa Estancia, Iloilo, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Pasado alauna, kaninang madaling araw nang simulang maramdaman ang epekto ng Bagyong Tino sa Rojas City, Igan. Kahit di pa gaanong kalakas ay ramdam ang buhos ng ulan sa Rojas City kaninang umaga. Mapapansin na rin ang paggalaw ng mga puno dahil sa hangin. Sa daang ito sa Barangay Tiza, makikita na lagpas gutter ng baha. Sa 5 a.m. na update ng pag-asa, nasa signal number 2 ang lungsod ng Rojas. Samantalang signal number 3 sa southern portion ng probinsya ng Capiz at ilang bahagi ng Iloilo. Signal number 4 naman sa central at southern portion ng Iloilo, southern portion ng Antique at Guimaras. Nagreklamo naman ang 38 anyos na ina sa Balasan, Iloilo na hindi tinanggap ng pumunta sa Civic Center ng bayan. Ayon kay Marlene, mas safe ang Civic Center sa bayan kumpara sa evacuation center sa barangay. Sa 5 a.m. na update ng pag-asa, nasa signal number 3 ang ilang bayan sa Iloilo kasama na dito ang Balasan. Paliwanag ng MDRRMO Balasan, naka-pre-assign na sa 3 barangay sa poblasyon ang Civic Center. Sinisiguro naman ng MDRRMO na safe ang evacuation center sa barangay. Samantala, di nagdalawang isip na kaagad mag-evacuate si Analiza ng Barangay Canoan, Estancia, Iloilo. Ito ay dahil namatay ang kanyang asawa sa pneumonia matapos nagpalipas ng gabi sa bubong ng kanilang bahay noong tumaas ang baha noong Oktubre. We're not worried because nag-conduct tayo ng preemptive evacuation. Yun, binabantayan na lang natin yung potential na impact ng bagyo. Halimbawa, yung mga damage na mga bahay. Wala akong nag-agi sa barangay nga mga barangay opisyalis kaya nag-decision ako, nagpanik na ko si lapsag man ko sir. May lang maginbalhinan kami nga subong nga balay pero pagarparon man sang sininga gabi sir may ara kita pumuluyo nga hindi niya catchment ang aton nga Balasan Civic Center. So gintawgan namon ang iya nga barangay nga wala man siya dito naka-coordinate nga open naman gali sir. So may miscommunication. Sa una wala man nagadako damo subong niya critical na gid sir. Kung ano gid man in kaso nga magbaha naman o kon mag-inulan insigida madiretso na kami diri. Igan, patuloy na naka-heightened alert ang DRRM ng bawat LGU sa pagdaan ng Bagyong Tino sa Panay Island mamayang alas 11 ng umaga. Igan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.